Nakilala mo ang Panginoon, ibinigay sa iyo ang ministry na yan, at hanggang kamatayan hawakan mo yan. Alamin natin ang hinihingi natin para manatili tayo sa hinihingi natin, mga kapatid. Dahil pag hindi ka nasuot sa iyong hinihingi, hindi mo makukuha ang iyong hinihingi at inaawal sa Panginoon. Naniniwala ang maraming believers na ang pinaka-nakakatakot na Bible verse daw ay ang Matthew chapter 7 verse 21. Ngunit, gusto ko pong ipaunawa sa inyo na ang salita po ng Panginoon ay salita ng buhay. Amen. Ang salita po ng Diyos ay nagbibigay po ng liwanag sa atin. Nilalakaran po natin yan. Nagbibigay po ng pag-asa at kaligtasan. So, tingnan natin, bakit ba ito naging scariest Bible verse? Sabi sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. So, pindan na muna tayo. Sinasabi nila na ito daw po ay nakakatakot na versikulo, Bible verse, mga kapatid. Dahil ang paniniwala nila ng maraming believers, alam niyo yung naglilingkod kayo sa Panginoon, tapos pagdating ng panahon, ito pala yung sasabihin ng Diyos, sabi sa 23, at kung magkakayo ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo kikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Gusto ko pong i-clarify sa inyo. Sa huling araw, haharap po ang tao sa Diyos. At kaya sinasabi nilang ito daw po ay nakakatakot na Bible verse. Dahil baka dumating po sa bawat isa yung tipong pagharap mo sa Panginoon, sabihan ka ng Diyos na lumayo kayo sa atin. Magsilayo kayo sa atin. Nakita niyo mga kapatid. Tatandaan niyo po, natatakot po ang marami dahil naiisip nila baka sila yung o mangyari sa kanila, ma-experience nila ito. Alam niyo mga kapatid, gusto ko po maintindihan ninyo, itong Bible verse na ito, for me, para sa akin, hindi po ito nakakatakot na Bible verse. Ang nakakatakot po mga kapatid, at ang dapat matakot, ay yung gumagawa mga kapatid ng ano raw, katampalasanan. So bakit ka matatakot mga kapatid kung wala kang ginagawang katampalasanan? Nakuha ninyo mga kapatid? Ngayon po, ang sabi ng Biblia, sabi sa Revised, hindi lahat, yung bawat po mga kapatid na tinukoy dyan sa isang translation, lahat po ang sinabi dyan. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok ng kaharian ng langit. Nagpapakita mga kapatid, na kahit ang mga masasamang tao tumatawag sa Panginoon. Kahit na ang mga sigolero, ang mga gumagawa ng bisyo at masama, pumapatay ng tao, anumang uri ng kasamaan na ginagawa ng tao, at ang taong gumagawa ng masama, tandaan niyo po, tumatawag din po sila sa Panginoon. Kaya sinasabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Nakuha ninyo mga kapatid? Hindi po lahat ng tumatawag. Mahirap ka man, mayaman ka man, matanda ka man, bata ka man, nanay ka man, anak ka man, na tumatawag ka sa Panginoon, hindi porket tumawag tayo, tayo po ay maliligtas. Bakit daw po mga kapatid? Hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas, kundi sino lang daw po ang maliligtas mga kapatid? Ang gumaganap ng kalooban ng aking Amang nasa langit. So ang dapat natin maintindihan, binigyan po tayo ng impormasyon na ang makakapasok po sa langit o makakatanggap ng kaligtasan na kaloob ng Panginoon ay ang gumaganap ng kalooban ng Amang nasa langit. At ang pagganap sa kalooban ng Amang nasa langit, hindi po natin malalaman kung ano po yun.
not unless na tayo po ay maglilingkod sa Diyos. Alam niyo kung bakit ang mga manginginom ay hanggang ngayon manginginom pa rin? Ang mga nagdodroga ay nagdodroga pa rin? Dahil wala po silang alam sa kung ano po ang kalooban ng Diyos. Kasi kung alam po nila ang kalooban ng Diyos, at ang isa sa kalooban ng Diyos, huwag tayong gagawa ng masama. Pag sinabing kalooban, mga kapatid, kagustuhan ng Diyos. Hindi gusto ng Diyos na tayo po'y pumasok sa bisyo. Kaya kung alam mo ang kalooban ng Panginoon, at yan po mga kapatid ay iyong ginanap sa iyong buhay, tumigil ka sa bisyo, tumigil ka sa paggawa ng masama, tumigil ka sa pambabae, mga kapatid, ikaw po mga kapatid ay makakapasok sa langit. Pero hindi po ibig sabihin na hindi mo ginagawa ang mga bagay na yun, totoong makakapasok ka sa langit. Dahil sa New Testament, inutusan po tayo ng ating Panginoon na ang makakapasok sa langit, gumaganap sa kalooban ng Diyos. At ang isa sa kalooban o kagustuhan ng Diyos, kailangan mong mabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Amen. So kahit na huminto ka sa pagbibisyo mo, huminto ka sa pagsusugal, huminto ka sa paggawa ng masama, ngunit ang kalooban ng Diyos o kagustuhan ng Diyos na ikaw ay magpabautismo at ayaw mong magpabautismo, mga kapatid, kahit tinigilan mo na lahat ng iyong gawang masama, hindi ka pa rin maliligtas. Dahil ang bautismo po sa pangalan ni Jesus, yun po ang magpapatawad sa ating mga kasalanan. Kahit huminto ka na sa kasamaan at wala ka namang hinihingi ng tawad sa Diyos, wala rin. Napaka-importante po na humihingi po ng tawad ang tao sa Diyos. Hindi po basta huminto ka lang sa iyong kasalanan, hindi ka hingi ng tawad. Lahat po tayo ay may kasalanan. Lahat tayo may atraso. So kailangan, pag hininto na natin ang lahat ng gawang kasalanan, kailangan po natin magsisi at mabautismuhan nang sa ganun makapasok po tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Ngayon po, mga kapatid, sabi diyan, marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon. Okay? Ang tinutukoy sa araw na iyon ay yung araw po na kung saan haharap na po ang tao sa Diyos. Sa araw ng Panginoon, sabi niya, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami? Pag sinabing nagsipanghula, sila po ay nag-prophesy. Nag-prophesy sila, mga kapatid. Nagpapahayag sila ng mga bagay na nais ng Panginoon o pinagagawa ng Diyos o pinapaalam ng Diyos sa tao. Nagpa-prophesy sila. Ngayon, mga kapatid, sabi dyan, nangunguhula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nagpapalayas kami ng mga demonyo. Pakinggan po ninyo. Hindi po porke ang tao, si pastor, o kung sino mang pinuno sa simbahan, ay dinalahan mo ng masamang, alam mo yung tao na sinasaliban ng masamang espiritu, dinala mo sa simbahan. At pagpatong ng pastor, umalis yung masamang espiritu, siyempre, urihin ng Diyos. Pero tandaan niyo po, sabi niya, maging yung mga nagpapalayas ng masamang espiritu o demonyo, hindi makakatakas. Pinapakita ng Bible verse, hindi porket ang isang tao ay kayang magpalayas ng mga sinasaliban na masamang espiritu. Hindi porket nakakapagpalayas ka, makakapasok ka sa langit. Nakuha ninyo? Huwag kayong maniniwala, mga kapatid, na sinasabi, ay, dapat dyan magsisimba sa inyo, bakit ika? Sa amin kasi sa simbahan namin, nakita ko mga himala, ang santo ninyo umiiyak ng dugo. At doon, may bata doon na pinatungan ng kamay ng pastor, tapos gumaling. May bingi. Hinawakan ng pastor namin. Nakapakinig, nakarinig siya. May bulag. Nakakita. Mga kapatid, tandaan niyo po sabi ng Biblia, ito kasi nakapagpalayas ng demonyo. Sumunod. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming makapangyarihan. Gawang makapangyarihan. Mga kapatid, pag sinabing gawang makapangyarihan, kasama na dyan ang milagro. Ang miracle. Amen. No? Yung bata na nasa sinapupunan, ipinanganak, patay. Pastor, namatay po ang aking anak. Pinatungan ng kamay. Nabuhay. Siyempre, palakpak ka. Nasumasa kanya ang Panginoon. Di ba? May mga ganun tayo eh. Mag-ingat kayo, mga kapatid. Lalo na yung word na anointed. Madalas ko yan mapakinggan.
revival, pag si ganito ang nagpe-preach, anointed siya. Kuha ninyo. Anointed siya mag-preach, anointed siya mag-pray, anointed siya lahat. Mga kapatid, pasok yan dito. Gawang makapangyarihan. Hindi rin porke napakagaling ng preacher, yung tipong pagtayo mo pa lang sa pulpit, nararamdaman na ng tao, presensya ng Diyos. Posible po yun, mga kapatid. Tapos, pag nag-encourage ka, boom, talagang bumubuhok sa banal na Espiritu, mga kapatid. Hindi yun ba siya? Mag-ingat po kayo. Huwag po tayong masyadong mapag-idolize, mga kapatid, sa tao. Kasi ganun po meron akong talagang kung magprotekta. Okay naman yun, totoo naman yun, na ang ating mga pastor ay protektahan natin. Pero to the point, masyado ba ng exage? Yung to the point na ginagaya mo na, pati yung kilos niya, pati yung pananalita niya, pati yung the way siya, mga kapatid, na tumawa lahat. Lahat ng antics, ginagaya mo rin. Kasi idol mo nga, kasi feeling mo anointed. Kaya pag ginaya mo, feeling mo anointed ka rin. Tatandaan niyo po, yung nakapagpalayas sa demonyo, at yung mga nakakagawa ng makapangyarihang mga gawa, gaya ng milagro, hindi po yan lisensya para makapasok ka ng langit. Hindi po porket may kakayanan ka. Halimbawa ako, hindi porket may mga kakayanan ako ng mga bagay na ito, magpapakita na ito, magpapatunay na ito na makakapasok ako sa langit. Ngayon, sabi dyan mga kapatid ng Biblia, kung magkagayoy, ipapahayag ko o ipahahayag ko sa kanila. Bakit sa kanila? Hindi lang kasi isang tao yung madami sila. Pero wag naman sanang kasama ka o kasama ako. Madami po sila. Ngayon po, ang sasabihin dyan, kailan may hindi ko kayo nangakikilala. Ano po ba ang nangyayari? Bakit sinasabi ni Jesus na hindi ko kayo kilala? Alam niyo po ba ang paggawa ng katampalasanan ay nasaan na yan? Okay. Ang paggawa po ng katampalasanan at yan ay nasa buhay ng tao. Okay? Ang tingin sa iyo ni Kristo, hindi ka niya kilala, hindi ka kabilang sa maliligtas. Ngayon po, mga kapatid, sabi niya, ipahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong gumagawa o manggagawa ng katampalasanan. Sabi ng original translation, sa Greek word, ang katampalasanan po, mga kapatid, ay salitang anomia. Hindi anemia, anomia. Yan po ang original na sulat sa Griego. Ang ibig sabihin ng anomia, mga kapatid, lawlessness. So, binababa ko lang po yung Tagalog, para meron tayong madagdagan yung ating bokabularyo. Pag sinabing lawlessness, kawalan ng batas. Sumunod na meaning iniquity, kasamaan. Sumunod disobedience, pagsuway. Sumunod sin, kasalanan. So, kung atin itong ibubuon, ang katampalasanan pala ay ang kawalan ng batas. Hindi ka sumusunod sa batas ni Kristo. Sumunod, mga kapatid, gumagawa ka ng masama, nagiging masamang tao ka. Sumunod, masuwayin ka sa utos ni Kristo o ng ating Panginoon. Sumunod, nabubuhay ka sa kasalanan. Ngayon po, mga kapatid, para mas lalo natin itong ma-absorb, ma-absorb natin ang lahat, huwag nating ipalagay ang lahat na gumagawa ng mga kamanghamanghang mga gawa ay anointed. Huwag kayong magpadisip sa mata sa inyong nakikita. Dahil sa lahat ng mga ginagawa nilang mga kamanghamanga sa likod ng camera, meron silang ginagawang anomalya. Nakukuha ninyo? Maaaring nagpupuno sila sa isang simbahan, ngunit ang offering at tithes and offering, hindi nyo po nalalaman, minamadyong pala nila. Nakuha ninyo? Pero anointed daw sila, sabi ng mga nakakapakinig, ha? Okay? Sumunod, mga kapatid.
Nakakagawa sila, nakakapagpalaya sila ng masamang espiritu. Ngunit, ang lingkod pala na yun, maliban sa may asawa siya, meron pa siyang kabit. O ano yun? Sa kabila nun pala mga kapatid, siya pala mga kapatid ay namumulis siya ng miyembro sa loob ng iglesia. Pero ang sabi ng mga nakakakita, anointed daw. Okay? Ano pa mga kapatid? Nakakapagpalaya sila ng masasamang espiritu, nakakagawa sila ng mga himala, mga kapatid, pero pagkatapos po nila mag-preach, yung holiness na tinuturo nila, mga kapatid, hindi po nagre-reflect sa kanilang buhay. Okay? Nakikita ninyo. Gusto kong imulat ang inyong mga mata. Tayo po ay makasalanan. Kahit pastor, pwedeng madaya ng diablo. Amen. Mga kapatid, hindi natin pwedeng gawing basihan. Gusto ko kasi ito iklaro eh. Hindi porket sobrang galing mong mag-preach. Anointed ka na at ang nagsalita pa ng anointed, yung membrong nakapakinig na na-bless daw ko, no? Hindi pa ako nangaatake mga kapatid. Gusto ko lang maintindihan natin yung nakikita ng ating mga mata at nararamdaman natin sa isang taong nangangaral o sa isang taong sinasabing lingkod ng Diyos. Huwag tayong padaya doon. Dahil ang sabi ng Biblia, ito nga nakapagpapalayas ng demonyo. Sige nga mga kapatid, ituro ninyo. Wala pa kasi ako nakita na talagang nakita ko mismo. Kahit sabihin natin hindi pastor, halimbawa si Brother Raymond, nakapagpalayas ng masamang espiritu. Nakapagpalayas ng masamang espiritu. Okay? Mga kapatid, tandaan nyo, panghawakan nyo. Hindi porket nakapagpalayas ng masamang espiritu ay makakapasok na sa langit. Hindi porket nakakagawa ka ng himala, papasok ka sa langit. Tandaan ninyo, may iniwan ng ating Panginoon. Hindi niya kilala ang taong gumagawa ng mga himala at nagpapalayas ng masamang espiritu at nagpa-prophesy. Hindi niya daw yan kilala yung mga yan kung sila po ay gumagawa ng katampalasanan o kasalanan po sa buhay. Alam niyo mga kapatid, hayaan ninyo na ang kapangyarihan ng Panginoon ang magpahayag sa lahat. Kung ang isang tao po ay anointed. Hindi porket naramdaman mo lang, anointed siya. Minsan gano'n tayo eh. Alam mo yung tao? O, yung ginagawa mo, magtanakaw ka, judgmental ka. Pero bakit pag, anointed ka? Gets nyo? Okay? Ay, alam mo naman yun sa sarili, halimbawa ako, huwag yung gagawin yun sa akin, ha? Tao lang din ako. Nasasaktan, iniiwan. Diba? Pagka nakita nyo ang ganda ng drive, ng preaching, ng naramdaman mo presensya ng Diyos, bumusa yung Espiritu Santo, si Brother James, anointed. Ako, mga kapatid, higilabutan ako. Judgmental ka. Diba? Ganun kasi tayo mga kapatid. Yun lang, gusto ko mabago yung ating mindset na huwag kang basta-basta magpipitaw ng bagay na hindi mo nauunawaan. Kasi ang ating Panginoong Hesus ay nagtuturo sa atin. Yung sinasabihan mong anointed, nakapagpalayas ba ng demonyo? Nakagawa ba ng himala? Mas matindi ito, mas anointed ito. Kung salitang tao ang ating gano'n. Pag nakakita ka niyan mga kapatid, baka sabihin mo, yun ang tunay na church. Di ba? May lumitaw dyan sa vista, sa Dawa Cristo. Nakapagpabuhay ng mga patay, nasaksiyan mo, ito talaga ang totoo. Hindi ako naniniwala kay Brother James. May mga ganun ka na. Bakit? Kasi may pinanghawakan kayo nakita ng mata mo. Kaya ito po gusto ko ipaliwanag sa inyo mga kapatid. Hindi po porke ang isang tao o ang isang simbahan ay naghihimala. Okay? Hindi porke naghihimala ay nasa kanila na po o sumasa kanila ang Diyos. Okay, yung magagalit sa akin, lalo na yung mga kapanood. Doon tayo naghihimala si Santo Niño. Umiiyak daw ng dugo. Anong rason? O sige, sabihin natin, umiiyak siya.
Hindi po nang may sakit, gumaling ang may sakit. Tandaan niyo po mga kapatid ha, simpleng logic lang. Hindi kayo maniniwala doon. Kasi ang sabi ng Bible, mga kapatid sabi niyan, kung magkagayoy, ipahayag ko sa kanila. Sino yun? Mga taong buhay. Nakuha nyo? Ipahayag ko sa kanila. Kailanman hindi ko kayo nakikilala. Yung santo ninyo, hindi naman nagsasalita yun eh. Amen. Di ba? Naka lang yun eh. Di ba? Nakaganon lang siya. Tapos judgmental ang tao, umiyak daw ng dugo, nagpalayas ng demonyo daw, nilapit daw si santo ninyo, umalis daw yung demonyo. Tapos, ang nangyari mga kapatid, nagsipagaling ang mga patay. Tingnan niyo mga kapatid napaka walang ano-ano sa Biblia. Yun ba yung haharapin ni Kristo? At kaya bang humarap ng ribulto kay Kristo? Pagdating ng araw, kasama po ba siya sa Judgment Day? Nasasabihin ni Kristo, kailanman, di kita nakikilala. Ano sasabihin niyo sa ninyo? Wala naman yung sasabihin dahil wala pong buhay yun. Tatandaan niyo po sa kanila, tao po tinutukoy dyan. Tao po na gumagawa po ng mga himala. Nakuha niyo po mga kapatid. Huwag po kayo maniniwala doon. Pasensya na po kung kayo po ay mga naniniwala pa sa mga ribu-ribulto. Ipagpasensya niyo po, masakit po talaga ang salita ng Diyos. Amen. Hindi po tayo may liligtas ng ribulto. Ng kahoy, ng tanso, ng gumawa, dahil wala kang pambili, nagtunaw ka, dahil November 1, nagtunaw ka ng kandila, pinormo, si Kristo daw yan. Ito bigyan ko kay logic di ba si Brother Louie? Ginawa. Si Brother Louie to. Tapos makita ni Brother Louie, maniniwala ba siya sa'yo? Insulto ka, pangas ka. Tapos ito talaga si Brother Louie. Diba? At saka ito na lang mga kapatid ang isipin ninyo Yung gumawa ng nililok na kahoy, yun daw si Kristo. Tanungin mo, nakita mo na ba si Kristo? Hindi, kinopya ko lang dun sa habulin mo yon lahat ng gumawa, habulin mo ng habulin. Ang sasabihin nung huling gumawa, paano mo nasabi na si Kristo yan? Nakita mo na ba si Kristo? Hindi pa. O, paano mo nasabing si Kristo yan? At ikaw man ang Diyos, makita mo yung itsura mo long hair, baka magalit ka. Tatandaan niyo po, ang ating Panginoon, hindi niya po pinahihintulutan ang mga Kristiyanong lalaki na magpahaba ng buhok. Batas po yan ni Kristo. Batas po yan ng Diyos. Tapos sukat pa naman gumawa ka ng Kristo, long hair. Ang Diyos na nasa Biblia, nagbawal na huwag magpahaba ng buhok ang lalaki. Tapos yung Diyos na ginawa ng tao sa kanyang isipan, long hair. Yun pa yung sinamba, mga kapatid. Ano ba klase yan, mga kapatid? Yan po ang hirap kapag po tayo ay hindi po nakakapagsimba. Nadadaya tayo. Biruin mo yung Kristo sa Pilipinas, Kristo sa US, Kristo sa India, pagtabi-tabi mo, iba-iba mukha. Hindi pare-parehas. Lalo na po yung bansang mga may itim. Hindi po ako nag-discriminate Yung bansang may itim, ba't gagawa yun ng Diyos na mabuti? Siyempre itim yun. Kaya pag pinagtabi-tabi ang itsura ng Kristo nila, iba-iba. May mukhang antok, may mukhang... Alam niyo yun, iba-iba po talaga. May mapumay ang mata, may maitim. Tingnan niyo po, I challenge you, punta kayo sa Google. Alamin ninyo, ang mga Kristo ng iba't ibang bansa. Makikita nyo. Pili na lang kayo kung sino gusto nyo. Pero sasabihin ko po sa inyo, wala po doon ang totoo. Ngayon po, ito na po hindi daw po lahat na tumatawag kay Kristo. So, ito ngayon, tumatawag ako Natatakot ako kasi yun na kasi nangyari kay Bible verse Pero natatakot ako. Pero sasabihin ko sa inyo, huwag kayong matakot. Kasi ang dapat lang matakot at ang haharapin ni Kristo lumayo kayo sa akin ay yung mga taong nagpapatuloy po mga kapatid sa kasamaan. Nagpapatuloy sa kasalanan sa kanilang mga buhay. Biruin mo mga kapatid, pagdating ng linggo, praise the Lord, ang buti mo. Paglabas, tumutoma. Diba? Tapos ang nangyayari mga kapatid, basta hindi ako susuko. Ang sabi ni Pastor, basta magpatuloy lang ako. Patuloy lang mo lang pagbabago. Kailangan po natin magbago mga kapatid. Ngayon po mga kapatid, sumunod. Ang pinagmulan po ng anomia, galing po yan mga kapatid sa salitang anomos. Ibig sabihin ng anomos, illegality. Gumagawa ka ng illegal. Illegal na pamumuhay. Okay? Sumunod, mga kapatid,
violation of law, sumunod, wickedness. So, nasa baba na pong Tagalog, kayo na pong bahala. Sabi niya mga kapatid, someone who breaks the law of God. So, yan daw po, nahaharapin ng Diyos. Hindi ko kayo nakikilala, kayong magpagawa ng masama. Sila daw po yung tao na bumabahalik sa salita ng Diyos. Yan. So, sumunod po mga kapatid. Sabi niya mga kapatid, paano naman kung mabait? Wala namang ginagawang masama. Okay? Sa sobrang masama niya, tinayuan siya ng ribulto, ginoong mabuti, o ginang mabuti. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, 1 Corinthians chapter 1 verse 19, sapagkat nasusulat, pakinggan po ninyo, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Hindi rin porket mabait ka, makakapasok ka sa langit. Inasabi ng Biblia, isasawala niya ang kabaitan ng mababait. Hindi mo pwede ipresenta pagdating ng panahon na harap tayo sa Diyos, Panginoon, hindi naman po ako gumawa ng masama, mabait naman po ako, nasunod ako sa aking magulang, etc., etc., etc. Eh, hindi po yun basihan ng kaligtasan. Isasawala ng Diyos ang iyong kabaitan. Bakit? Dahil sa kabila ng ikaw ay mabait, hindi ka pala mabuti. Tandaan niya, magkaiba ang mabait at mabuti. Amen. Sumunod po, dapat ba tayong matakot sa talata? Dapat ba tayong matakot dito mga kapatid? No. Hindi po. Bakit po mga kapatid? Ang sabi ng Biblia sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katatakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at kahusayan. Bakit ka matatakot? Di ba? Takot ka dyan mga kapatid. Kaya ka siguro natatakot sa kabila ng worship mo nung dinakaw ka, no? Sa kabila mga kapatid, ito pagsamba mo, dalawang babae mo, no? Eh, matakot ka nga talaga. Pero kung wala ka namang ginagawang masama, di ba? Huwag kang matakot mga kapatid. Ito lang po ang dapat ninyong tandaan. Sa oras na haharap tayo sa Diyos, lagi nyo pong analisahin ang inyong sarili. Sa kabila ba ng paglilingkod natin, gumagawa pa rin po ba tayo ng kasamaan? Kung meron pa rin, nagsusugal ka, no? Dito, Kristo, sa kabila may Kristo din, doon sa sabungan may Kristo rin doon. Kapatid, pagka ganun ang ating pamumuhay, alam na natin yun, madedetect po natin na may ginagawa po tayong masama sa ating buhay, sinasa pamuhay. So, ang gagawin po natin ay ano? Kailangan natin magbago. Nakuha niyo? Magbago po tayo ng buong buo, isurrender natin ang ating buhay sa Diyos, at saka po tayo makakapaglingkod talaga ng paglilingkod na maayos. So dapat ba katakutan? Dapat ba natin silang tularan? Huwag po tayo matatakot. Ito po ay hindi nakakatakot. Ang nakakatakot po, mga kapatid, hindi yung Bible verse. Hindi yun. Ang nakakabahala kasi, o ang nakakatakot para sa mga taong hindi nakakakilala sa Diyos, yung haharap ka na wala kang pinangahawakan. Hukuman po tayo ng ating Panginoon base po sa ating pamumuhay. Kung namumuhay tayo ng masama, hindi po tayo makakapasok sa kalangitan o sa kaharian po ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.